Hi, good evening. Hi, good evening, PPJ. Ano, kinakabahan ako. Kinakabahan ka. Oh, nagulat ako, PPJ, habang nasa work, nag-reply kayo. Nagsasisigaw ako dito. Nasa work ka ngayon? Work from home po, PPJ. Okay. Sige. Let me get the details so I can address you properly. What shall I call you? Sia na lang po. Ano na? Sia. How'd you spell that? Xia po. Anong kadyajamunan yan? Hindi po kasi lagi yun yung binabanggit ng daughter ko po. Sia daw. Okay. Ilan taon ka na, Sia? 36 po. 36. You are 10 years or 11 years my senior. Ay! Try mong kumontra para mag-away tayo. Dali. Hindi na po, PPJ. Hindi nalalaban. Domestic ka. Charot lang. Anyways, Sia, ikaw ay nasa ang lugar ngayon? Cavite po. Saan ka sa Cavite? Sa Molino po. Molino. Sinabi talaga. Ayan. Let's try Molino. Anyways, ay, nako. Welcome to the show. I'd like to apologize. You have to reach me by this manner. Ay, hindi okay lang, PPJ. Ayan. Paano po ba kami magsisimula? Gusto ko lang po mag-say ng thank you and how grateful I am po dun sa husband ko po. So you called to honor your husband? Yes po, kasi napaka-thankful ko po sa kanya. We've been together for 10 plus years na po, almost 11 years na po. So, I'm so happy po. This is something new. Yes po. May mga ups and downs po kami nangyari sa buhay namin. But now po kasi everything is going good, great. I cannot, wala po ako siguro pong pinagsisisihan doon sa mga pinagdaanan po namin. So, nasa baba po siya nung sinabi ko sa kanya, na na-replyan ako ni PPJ, bigla siyang bumaba ng kwarto. Ayan po, siguro nahihiya siya kasi introvert po kasi masyado yung husband ko. Hindi siya mahilig magsalita. Ako po yung madaldal. Tell me something about, how did you guys meet? Yun po. Buti po natanong nyo kasi way back po nung nagko-call center ako, I've been into a bad relationship po. And then, ang akala ko po sa kanya, gay po siya, bading. So parang hindi ko po siya na-feel na manly po, ganun, kasi napaka-feminine po niyang kumilos. Okay. And one day po kasi noon, pag pumapasok po kasi ako sa call center, ang dala-dala ko lang po exactly 30 pesos. Ay, hindi ko pala, 60 pesos. Kasi 30 pesos po papunta doon sa site na pinagtatrabahuhan ko, tapos 30 pesos pabalik doon sa house. So, ibig sabihin, pag nakaapak ka ng kamatis sa gilid ng kalsada, maglalakad ka na pa uwi? Opo, ganun po. O kaya po mag-1, 2, 3 po. Kunyari, tutulog-tulog sa jeep, tapos bigla na lang bababa. Bad! Ganun po. Yes po. Kasi wala po talaga, I don't have any choice po back then. Why? Was it your choice to not bring money or wala ka talagang pera? Wala po talaga, PPJ, which is inuutang ko pa po yung pamasahe ko and wala po talaga akong kinakain sa site nun. Pero may trabaho ka, bakit wala kang pera? Nag-i-start pa lang po. Okay. Yes po. So po, nung mga panahon po na yun, yun nga po, nasa bad relationship po ako. There was a time po, nung pababa kami at break time, tinanong po niya ako, sabi niya sa akin, "Uy, kumain ka na?" Sabi ko, "Hindi, okay lang ako." Pero sa totoo lang po noon, wala po akong kain. Basta pagka-uwi, diretso tulog, tapos pasok sa work. Kasi training pa lang po kami noon, PPJ. Mm-hmm. Now, nung nakita po niya ako siguro, pumasok po siya sa 7-Eleven. Okay. Tapos, pagdating po niya, may dala na siyang yung parang sisig po sa 7-Eleven na pagkain. Tapos,
Tapos yung may juice na pong kasama. Sabi ko, ano to? Sabi niya, hindi kain ka. Sabi ko, hindi ako, PPJ, wala nang keber-keber. Kinuha ko na, kumain ako, PPJ. Tapos, pagkatapos ng PPJ, nabutan niya ako, naiyak ako. Nabutan niya ako ng 800. Yung 800 na yun, sobrang meaningful sa akin yung 800 na yun. And then lately ko lang po nalaman, yung 800 pala na binigay niya sa akin, last money na po pala niya yun. So, question is, why was he compelled to give you money? Hindi ko rin po alam eh. Kasi nung time po na yun, nakatambay lang po ako sa labas. Hindi. There must be a reason. Wag mong sabihin sa akin na hindi mo alam. I'm sure mag-asawa kayo for a while now. Tinanong mo sa kanya. Kasi he wouldn't do that to anybody else. Pag may nakita mo siya nakaupo somewhere, aabotan ba niya ng 800? There must be something there that compelled him to give you money. To give you money. Ano yun? Siguro, PPJ, yung sinabi ko po na hindi, okay lang ako. Sa bahay na lang ako kakain. Oh, so naramdaman niya na kapos ka? Opo. Kasi sinasabi ko nga din po sa kanya na papasok lang talaga ako, exactly lang talaga meron akong pera. Which is, sinabi ko po yun. Kasi parang doon po sa circle namin, kasama po siya. And, ayun nga po nun, binigyan po niya ako ng 800 nun. Nung pagka-uwi ko po doon sa dati kong kinakasama, binigay ko po yung 500 pambili po ng bigas at saka po ng gatas ng baby ko. Yung 300 po, yun na po yung ginamit ko na pamasahe ko po. So, nung time na yon, may ka-living ka? Meron po. At may anak na kayo? Meron po. Yes po. Oh. At nung time na binigyan ka niya ng 800, he knew? Alam po niya, yes po. That's something. Yes po, alam po niya. Pero po siya, hindi po siya hindi po siya sumapaw doon sa merong relasyon ako. Hindi po yun. Well, don't be defensive on me now. Hindi ko tinatanong yun. Yes, sorry po. Kasi parang instinct ko na parang, siguro iniisip nila yun. Pero hindi po. Kasi ang akala ko nga po nun is yung isa naming friend is yun yung nililigawan niya. Kasi yung friend po namin na yun, ang sabi sa amin, uy, tinitext ako niya na ganto-ganto na gustong makipag-date. So, all along I know na, sige, nagiging kind lang siya sa akin. Binigyan lang talaga niya ako ng, food, gano'n. Para bang, he's like this to everyone? Yes po, mabait talaga siya. Okay. Alright. Ayun, and then, ang nangyari po noon, dahil sa sobrang hindi ko na po nagustuhan yung situation ko doon sa ex ko, lumayas po ako doon sa bahay ng ex ko, kasama yung anak ko na wala pong dala-dala kahit sapatos, damit, or anything. Basta pumunta na lang po ako doon sa hospital na pinagtatrabuhan ng mami ko. Dinala niya na po ako pauwi ng ulit ko. Yun po yung nangyari sa akin. Pagkatapos po noon, parang sinabi ko po na ganun, wala na po akong hiwalay na kami ng asawa ko, nung ex ko, hiwalay na kami nung ex ko. Nagtanong po siya, sabi niya, kamusta ka na, ganyan-ganyan. Kasi po, nung panahon po kasi noon, nag-absent po kasi ako sa work nun kasi nagkaroon po kasi kami ng physikalan nung ex ko nung panahon na yon. Hindi naman po niya ako literally sinaktan physically, pero po kasi nagkaroon ng pablutan ng bata, ganon. So parang nagkaroon ako ng pasapasa sa katawan ko po nung mga panahon nun. To the extent po na nilagnat ako kaya hindi ako nakapasok. So po siya, nung time na yon, nag-chat po siya sa akin. Tinanong ko na, uy, kamusta ka? Ba't hindi ka pumasok? Yung nangyari, kaya may ganun. So, kinuwento ko po sa kanya. Sabi niya, sige. Sabi niya, kita na lang tayo dito sa site kapag bumalik ka na ulit. Libre ulit kita. So, mga panahon sabi ko, bakit may palibre-libre na naman? So, sabi ko, sige na nga, okay, carry na.
And I'm going to be honest po, PPJ. Ano you're going to be? Ano yan, sorry? I'm going to be honest po, PPJ. Okay. Na medyo parang ang ginawa ko po is sabi ko, ay parang nagkakagusto sa akin to. Ano nga ako, gawin ko nga siyang ano bang tawag ng PPJ? Rebound. Get by guy. Opo. Para makalimutan ko lang po yung dark past ko po na yun. Parang sige na nga, total naman, iaano ko na to sa'yo. Tapos sinabi ko po sa kanya noon, yung mga panahon na yun na, baka maging rebound lang kita, okay lang ba sa'yo? So you were honest with him na, okay, may pagdadaanan lang akong emotional struggle parang ganon. Okay. Tapos ako talaga yung nag-pursue sa kanya, pero sinabi niya sa akin, okay lang sa akin kasi nagugustuhan naman kita. Sabi ko, okay. Sabi ko, kaso lang may anak ako, okay lang ba sa'yo pero hindi ko siya sa'yo ipipilit. Don't worry. Hindi ikaw ang magiging responsible doon. Ako pa rin. Sabi niya, hindi, okay lang yun kasi meron din akong para bang yung sister po kasi niya is ganun din yung situation. Sabi ko, okay. Tapos, nung time po na yun, PPJ, dahil nga po, parang babaliw-baliw na ako. Kasi kapapanganak ko lang po nun parang mga 6 months pa lang po yung baby ko nun. Okay. Nung wala ako dun sa ex ko. Kasi hindi po talaga maganda yung naging situation ko doon. Ayoko na rin po masyadong ikwento. Nangyari po noon, sabi ko sa kanya, sige nga kung talagang seryoso ka sa akin, ibahay mo na nga ako. Gawin na po ako kasi parang nandun po ako sa point na nagre-rebelde ako kasi... Wait lang. Question. Opo. Nung time na yan, when you told him that, what exactly was your, yung status niyong dalawa? Mag-boyfriend na po kami nun. Okay. Opo, mag-boyfriend na po kami nun. Sabi ko sa kanya, sige nga kung talagang seryoso ka, kasi ganyan. Parang inaano ko po siya, binubuyo ko po siya na hindi mo ako magugustuhan kasi sa tingin ko pangit ugali ko. Parang gano'n, nagre-rebelde po talaga ako. Ngayon, tumagal naman po kami ng 10 years. Tapos, married na rin po kami. Parang kung natatawa ako sa kanya nung isang araw lang kasi nung nag-uusap po kasi kami about sa buhay-buhay. Sabi ko, parang parang ang weird. Kasi dati, ikaw yung parang habol ng habol sa akin, tapos ngayon ako yung patay na patay sa'yo. Bakit? Parang nag-ano po ako, parang sabi ko, bakit ganon? Sabi niya, ganun talaga. Parang sabi ko, yabang mo naman. Pero, ayun nga, PPJ, again, I just wanted to let the universe know how much yung love ko para sa kanya kasi alam ko nung pag-tuwing ko nakwento ko to sa mga friends ko na rebound guy ko siya sa umpisa, alam ko na pangit yun, PPJ, kasi nung time ng first 6 months na mag-boyfriend and girlfriend kami, inamin ko talaga sa kanya ng mga panahon na yun na I'm still in love doon sa tatay ng baby ko. Kaso lang, ayun nga po, nagtagal kami, pinagtsagaan niya naman ako. Parang sinabi ko, ay, sincere nga siya talaga. Siya po talaga yung tumulong sa akin, yung nagbibigay ng panggatas ng anak ko. Tapos kahit na tinotopak-topak ako, inintindi pa rin po niya ako. Yung ganun, PPJ. So, hindi ako makapaniwala na as a single mom na ganito yung situation. Hindi rin naman po ako ganun kagandahan. Pero, kumbaga ba binigyan niya ako ng chance na ipakita sa kanya na kung paano akong magmahal. Kasi PPJ doon sa naging ex ko, binigay ko kasi lahat doon yung as in wala akong tinira para sa sarili ko. Hindi ko kinausap yung... Okay, Sia? Yes po. I appreciate but
we are overly talking about your ex. No? You are yet to tell me about the qualities of your husband without referencing your ex. It starts to sound na minahal mo lang siya kasi salbahe ex mo. That's not what I want. That's not the impression I want to have from you. Hindi naman po ganun, PPJ. Okay. Doon mag-start. Pero, yung naging relationship kasi namin mag-asawa po. For the first few years po kasi, nung magkaroon kami ng anak, before po kasi lumabas yung second baby ko po, twice po kasi ako nakunan sa kanya. Okay. So parang kami hindi na namin expect na magkakaroon kami ng anak. Then nung nagkaroon po kami ng anak, which is yung second daughter ko po, nakita ko po sa kanya kung paano siya naging patient sa akin kasi siya po yung nag-work, siya po yung bumuhay sa amin, ganon. Minsan lang po, PPJ, I don't know if you will understand me. Meron lang ako minsan hinanaing sa kanya na ewan ko lang po kung ako yung babaeng ganito na ang gusto ko po kasi kapag may problema ka sa akin, sabihin mo sa akin right then and there para maayos natin yung problema. Minsan kasi PPJ, sa pagiging sobrang niyang introvert, tahimik talaga siya na naiinis ako na sabi ko bakit? Bakit ayaw mo magsalita? Hinahayaan mo kong magsalita dito pero maya-maya naman PPJ, yayakapin lang niya ako, okay lang. Ganon. Sabi ko, minsan naguguluhan ako sa kanya. Wait lang. Apo. I have a question. Yes po. I want you to take a deep breath before answering me. Alright? Okay po. Are you always this toxic? Ako po, hindi po. You are. Ay, toxic po. Okay po. You want me to explain? Yes po. Okay. Ready? Apo. You pick a fight with your husband. Regardless of whether he started it, nag-aaway kayo. Opo. It's not that ayaw niya magsalita. It's just that he does not want to fight and possibly win an argument. So he allows you. And you take that as something negative about him. Tama po. Tama. Hindi ba't ipinagpapasalamat mo dapat that his only action when you get so loud and noisy is niyayakap ka niya? That's number 1. Number 2, ready? Yes po, yes po. Tigil-tigilan nyo kami sa mga linya nyong pag tinanong ko kayo kung anong problema, dapat sabihin mo right there and then. Hindi kami kayo. Hindi siya ikaw. At ipagpasalamat mo that's the way he conduct himself. Do you think it's easy for a guy to tell you how he feels without worrying how it might sound? Because guys, in general, are not known para maging maingat kung paano magsabi ng nararamdaman nila. Because if he starts telling you how he feels, he might end up being wrong because he might not pick his words properly. So, wala pong yung right there and then, dapat sabihin mo no. That's not okay. It's not okay. Alam mo, PPJ, sa tingin ko, hindi, tama po talaga yung sinasabi nyo. Kasi nung time po na hindi na ako nagnanag, pag tuwing napipikon ako sa kanya, yung parang pinapakalma ko muna yung lahat. Kinakalma ko muna din yung isip ko. Hindi ko talaga na kami, hindi ko na talaga siya inaaway ng malala. Nananahimik na lang po ko and then nag-uusap naman po kami ng matino. Kaso lang, meron talaga siguro pong mga times na
ako po siguro ito yung problema ko. Na minsan talaga iinis po talaga ako kapag hindi po niya ako pinapansin. Parang nagpipigil naman po ako minsan, hindi naman po yung usually na nagnanag ako, hindi naman po sa ganon. Pero meron lang po talagang time na... Sia? Po. Do you realize you're a nagger? Ngayon ko lang po, parang nahiya po ako na, ay oo nga no, parang... Hindi mo, imagine mo tinan mo to nababad trip ako sa'yo, alam mo ba? Bubong ang amo yung mister mo, hindi ka niya sasabayan, yayakapin ka lang niya. And you misinterpret that as him not having pakialam sa'yo. Ang saya mo nga, ganun lang yung reaction. Come on! Are you out of... Oh my God! Ano gusto mo? Pukuling kang tsinelas? Kasi ayaw mo tumigil. Marami akong kilalang... Hindi ito bagong kwento. Marami tayong kilalang lalaki na hindi mabigat ang kamay pero nakamambato ng tsinelas sa mukha dahil ay tumigil sa bunganga. It's not right. It will always be wrong. But you're lucky, ganyan yung mister mo, yayakapin ka. Tapos magiging kasalanan niya pag ayaw niyang tumuloy sa pakikipaglaban sa'yo. Opo, parang nga po lagi akong, noong mga time naman na nag-aaway po kami na gano'n, which is kinangihiya ko nga po, is talagang, hindi, sige na, sumagot ka na, mga ganun-ganun pa po. Why do you do that? Why do you become provocative? Look, stop. You have a task. You might not realize this and I will tell you tonight. Ready? Yes po. Your task, one of the many tasks that you have as a wife, is to bring out the best in him. Uulitin ko. To bring out the best in him. Tama? Yes po. By being provocative, you are waiting for the worst to come out. Tama ko mali? Tama po. You should be careful what you wish for. Stop being toxic, girl. Okay po, Papa Jack, kasi ayoko, hindi ko rin naman po kakayanin pag nawala siya sa akin. Then stop pushing his buttons. Yes po, kaya nag-stop na rin po ko sa pakikipag-away sa kanya kasi sabi ko nga po, nung last time po, sabi ko nga sa kanya, nung nasa hospital po kasi kami, Papa Jack, in-and-out po kasi ako sa hospital, Papa Jack. So, sabi ko sa kanya, hindi na nga kita aawayin kasi parang naaawa na ako sa iyo na parang pinupush kita sa limit mo. Ngayon nakikita ko na inaalagaan mo ako sa ospital. Kumbaga, na-realize ko po ng right then and there yung vulnerability po nung husband ko kasi umiyak siya. Umiyak kasi siya sa akin, PPJ, na sinabi niya naaawa siya sa kalagayan ko. Which is first time ko po yung nakita sa kanya kasi strong kasi to eh. Did you realize anything tonight? Yes po, PPJ. Okay. Will you promise to be better to your husband? Yes po. Will you stop bringing the worst sa kanya? Bring out the worst sa kanya? Will you stop that? Yes po. Ayoko po yun, PPJ. You know what? I want you to hear this from me. Silence is not tantamount to weakness. Sometimes, being silent is a better show of force. Uulitin ko ha. There are times that being silent is a better show of force. Kasi mas mahirap gawin yung tahimik ka kaysa maingay ka. You with me? Yes po. Okay, I will tell you some things. Ready? Ready po. I want to congratulate you. Sometimes, I know this. You might not tell me this, but I know this. I know that sometimes you pinch yourself
thinking how lucky you are to have a husband like him. What have you done in this lifetime to deserve such a great guy? Tama ko mali? Tama po. You must have done something really good in this lifetime to have found a guy who loves you in your worst. Now, here's the twist. The twist is, it's evident na sinusukat mo yung pagmamahal niya sa'yo kasi kaya kanyang tiisin. Tama ka mali? Tama po. Which is a wrong way to measure love. Now, listen carefully. Ready? Oh, okay po. You probably shown him the worst version of yourself. Mula umpisa, pinaramdam mo na sa kanya that you are the more important person in the relationship. Tama ko mali? Tama po. I have a wish for you. My wish for you is that you start making him feel and enjoy your best version. The best version of a wife you can ever be to him. You have a lifetime to show him. Start today. Am I making sense? Yes po, Alam mo, PJ. hindi lang yung sinasabi sa'yo pero ang toxic mo. You are so lucky, for crying out loud. Ang swerte mo, girl. Pwede pong magtanong, PJ. Tinatamad na ako. Ayoko na. Of course, you can. Ano yan? Kasi PJ, meron akong mga request sa kanya. Natatawa kasi ako sa request ko sa kanya, PJ. Sabi ko sa kanya na, alam mo kasi parang nakakapagod na nandito lang tayo nakamukmuk sa bahay kasi nag-work from home po kami, di ba? And then sabi ko sa kanya, gusto ko itang masolo. Tara, gala tayo. Tara ano? Tara, gala tayo. Okay. Pero may ibang meaning po. Sabi ko, tara, gala tayo. Sabi ko, kasi lagi na lang po namin kasama mga bata, work. So sabi ko, tara, gala tayo. Pero kasi minsan, PPJ, sinasabi niya na, dito na lang tayo. Sabi ko, para bang minsan, PPJ, pag ginaganon niya ako, naiinis ako sa kanya kasi ayaw niyang makipag-date sa akin na minsan pinipilit ko siya. Well, you know what? Ako, I'm with you. Kakampi ako sa part na to. But the question is, does he feel really good to be around you? Kasi kung sa bahay, bad trip siya, lalabas kayo, bad trip pa rin siya. Sa bahay pa lang dapat, he should be excited being around you. You have to treat him better. He must feel good spending time with you. It should not and must never feel like an obligation just to please you. You know what? We started this conversation. Alam mo ba kung anong unang sinabi mo sa akin kanina? Na magsasay thank you po ako. You said, I wanted to honor my husband. Yes po. Apparently, you are here to brag how spoiled you are as a wife to him. Those are two different things. Will you change your ways? Yes, opo. Okay. Then I have assignment for you. Okay. Later, you hold his hands. Look into his eyes and be ready for the answer. And ask him, ano yung mga bagay na nagagawa ko sa'yo na nagpapasama ng loob mo? I will learn to change my ways. And when he replies to you, do not be defensive. Remember, you are asking a question. PPJ, may question ako. Did you hear what I said? Yes po. Mm-hmm. Okay, uulitin ko. Mamaya ang tanong mo.
you ask Him the things na nagagawa mong nakakapagpasama ng loob niya. Do not be defensive and be ready for His answers. Now, okay? When you ask Him that, pag tinanong mo siya ng bagay na yon, I promise you, you will be surprised kung ilang sama ng loob ang tinitiis niya. Na clueless kang napasama mo yung loob niya. Masyado ka lang kasing komportabling mahal na mahal ka niya. You will be so surprised. Your question, ma'am? Alam ko po pag kunyari, diba, matagal na kayo sa relationship and then sometimes po hindi nyo nabibigay yung sexual desires ng partner nyo. Would it take a toll po doon sa partner nyo kasi hindi mo siya mabigay due to some physical na nararamdaman nyo sa sarili nyo? Well, I think sometimes saying no to sexual activity is normal. Given the fact that you don't make your husband feel that he is being turned down, legit naman. Sakit ulo mo, may pigsa ka, hindi mo talaga kaya, then maybe it's okay to postpone it and schedule it some other day. But here's the trade-off. Ready? Yes po. Ikaw ba tong tumatanggi madalas? Opo, kasi meron po kasi akong ngayon, PPJ, meron akong sakit ngayon. Okay, that's okay, that's okay. Of course, hindi mo pwedeng pilitin sarili mo. Now, ito yung trade-off. Ready ka dito? Nakakatawa to. Yes po. Pag tumanggi ka, let's make sure the next time, ikaw mag-aaya. Yun ang bayad mo. Yun nga po yung minsan na ginagawa ko po. Kaya sinasabi ko, tara gala tayo. Well, ate, bakit hindi mo diretsahin? Tara, check-in tayo. Bakit kailangan? Why do you have to use some other terms na kailangan pa niyang hulaan? Yan, problema sa inyo eh. Hindi niyo diretsahin yung gusto niyo sabihin. I want sex. Why can't you just go ahead and say that? For crying out loud. Kasi po, hindi po, dito lang ko po yung sinasabi sa, sa Facebook po. Kasi akala ko bawal yung salitang ganyan. Pero kapag, kunyari po, pag kaming dalawa, tara sugo tayo, ganun po. Ganun po yung sinasabi ko sa kanya. Ano sabi niya? Sabi niya, tara na. Saan natin iwan yung mga bata? Yeah. Wala naman eh. Okay. I'm going to ask you your since you said, nakikinig naman yung mister mo ngayon, what is your message for him? Gusto ko lang po sanang sabihin sa kanya. No. Sa kanya mo sabihin. Anong tawagan nyo? Dong po, Dong. Dong? Go ahead. Dong. Siguro naririnig mo ako dyan sa babae kung bakit ka nandyan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang swerte ko na ako yung pinili mo kahit na topakin ako. Pero talagang minsan toxic ako, nagger ako, which is unti-unti ko naman siyang pinipigilan at unti-unti ko naman siyang binabago kasi nga ayoko na makikita mo ako sa ganong worst na situation. Lagi kitong pinagmamalaki sa lahat ng tao na nakikilala ko. Lagi kitong pinagmamayabang na ganito ka. Which is, minsan talaga hindi talaga ako makapaniwala na bakit mo ako nagustuhan. To the point na pinu-question ko yung sarili ko, which is, I think na hindi tama. Pero yung time kasi nung nakita ko na naglabas ka ng feelings mo sa akin doon, nandun tayo sa hospital, hindi ko alam kung natatawa ba ako noon o kasi parang nagugulat ako kasi first time ko lang nakita kang ganon. Na ang sinabi ko na ganito pala ako kamahal ng taon to. And may times na sobrang sama ko talaga sa'yo and I'm so sorry. Hindi ko talaga Hindi ko talaga sinasadya.
As a wife, salamat at pinakasalan mo ako. Kasi isa yun sa mga magandang bagay na binigay mo sa magulang ko. Yung tanungin mo sila na kung pwede mo na akong pakasalan. Thank you, thank you. Also, dahil malapit na nating makuha yung bahay na inaasam natin, salamat dahil tinutulungan mo ko sa lahat ng mga bagay na alam ko mahina ako. Pero sana sa mga bagay din na mahina ako, sana wag kang bibitiw sa akin. Kasi minsan talaga hindi ko makontrol yung sarili ko, alam mo na yon. But, you know, sana sa mga panahon din na hindi ko maintindihan yung sarili ko, sana nandyan ka para ipaalala sa akin yung mga bagay-bagay na binuo natin. And again, I wanted to tell the universe, the world na I'm so lucky to have you as my husband. Salamat for the 11 years na nagkasama tayo. I hope sana na by next year, ang next na goal natin, makapag-travel tayo outside the Philippines. So, laban lang, Dong. I love you. Thank you, Papa Jack. May kulang. May kulang. Alam mo kung ano? Ano po, PPJ? There was no part of what you said that you're committing to change your ways. Nagpapasalamat ka lang na tinitiis ka niya, but you are not committing into changing your ways. You did not promise anything. You didn't commit to anything. Hindi mo kailangan sabihin sa akin. Tell that to your husband. He's better off hearing that kaysa kinikwento mo sa amin. Okay? Yes. But you have to change your ways. Hindi cute na dahil natitiis ka niya haba ng hair mo. Alam mo, PPJ, may ano lang kasi ako. Siguro, may temper kasi ako, PPJ. Nobody cares. Diba? Nobody cares. You can fault him for being nonchalant, tapos ikaw, excuse me, pagkakaroon ng temper. Gusto mo supot ko ulo mo? Now, I wanna tell you some things. Yes po. This is so profound, has nothing to do with what you called me, but it's a thought that lingered on my mind habang kausap kita. Are you ready to listen to this? Yes po, PPJ. You believe that life is short? Yes po. Life happens on a blink. Tama mali? Tama po. Yes, I agree. Alam mo, Sia, you'll never know if tomorrow you will have the chance to love your husband. You'll never know if tomorrow he will have the chance to love you back. No one can predict exactly what will happen tomorrow. And if at any rate, in any case, wag naman sana, we lose the ability to love someone, all that's ever left is how they experienced us being with them. Hindi nila maalala yung itsura natin. Those are secondary. Ang maalala nila kung ano yung experience nila tayo sa atin. Because sometimes, profound experiences are moments. Moments yan. Anong moments ang pwede niyang itago na may kinalaman sa'yo? Masakit ba at pagtitiis? O masarap dahil minahal ka niya at minahal mo siya? Yan ay tanong na dapat ikaw lang ang makasagot. Not me, not him. That's completely within your control. Okay? Mm-hmm. Okay. I thank you for calling the show.
pasensya ka na kung kilala niyo ako, mapangkalkal ako. I know this is the reason why you called the show. But for what it's worth, congratulations, Sia. Ang swerte-swerte mo. Ang ganda-ganda mo. Ang swerte-swerte mo. Don't do anything stupid to lose what life has given you. Okay? Yes po, PPJ. PPJ, alam ko po na kailangan, alam ko talaga na kailangan kong magbago. Yung pinapromise ko naman po na magbago ako, which is sasabihin ko naman po sa kanya yun. But, could you give me some advice po, PPJ, for someone in a relationship na minsan po kasi, PPJ, na feeling ko hindi ako worth it. Hindi po sa, ewan ko po kung nag-iinarte lang ako or anything. Nag-iinarte ka lang? Ayun. Alam mo kung bakit? Bakit po? This guy loved you at your worst. Hindi ba enough lahat ng effort niya to make you feel you're worth it? Wala ka bang kahit anong consideration sa lahat ng ginawa niya para sa'yo? Kulang pa ba? Napakadaya mo naman. Meron kasi nangyari sa amin dati, PPJ, na hindi ko ma-imagine kung bakit niya ginawa sa akin. What are those? What is that? Siguro okay lang naman siguro sa kanya kasi na may time kasi, PPJ, na meron siyang co-work dati. Na yung co-work niya is may problem sa jowa. And then nakikinig siya doon sa problem ng girl. Which is ako, PPJ, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Bakit sa kanya ka nakikinig? So now, here we go. You fault your husband for being a good guy to another person. You're so unfair. That's so unfair. All he ever did is to prove to you that he loves you. And when he starts being a good guy to the world, you fault him. What kind of mindset do you have? You're so toxic. Imagine ko nga, Papa Jack. Well, it's not too late. He loves you, you love him. You just have to change your ways. Siguro tama po. Kasi, dahil po siguro sa situation na yun, PPJ, and again, I'm going to be honest po, hindi po kasi ako makawala doon na naiinis ako na bakit kung binigyan mo siya ng chance na maging close sa'yo, na may kailangan siya. Alam mo, Sia, kung ang kwento nito, niloko ka niya at wala siyang pinakita to prove his worth, may problema ka dito. Pero nakakalimutan mo ba na umpisa na relasyon, hindi mo siya mahal, ginamit mo lang siya, and you have the audacity to complain? Oo nga po. How dare you? Oh, iniinis mo, papalayo kita na shoulder bag ko. Hindi naman po, hindi lang po ako, para bang po kasi... Wag mong antayin na one day, iwanan ka niyan, to be blunt with you. Because you are just choosing to be so toxic. Ayun nga po. You're lucky. Congratulations. Keep it that way, life will be good. Alright? Yes po. Thank you, PPJ. Ang dami kong na-realize. Kasi talagang iniisip ko lang talaga na napaka-unfair naman itong hindi ka nagsasalita. Mga ganun, PPJ, yung mga usual na siguro iniisip ng ibang babae. Which is... Huwag mo silang idamay, ikaw lang yan. Ay, ako lang po pala. Anyways, yeah. Thank you for calling me. Maraming salamat. I appreciate that we have this conversation. Ay, thank you din po, PPJ. Sorry po. Okay lang. Ma'am, go to your husband. Say sorry to him. At yung assignment mo, ha? Ask him the things na nagawa mo na nagpasama ng loob niya. And be ready for an answer. Don't be defensive. I promise you, you will be surprised. It will not. At pag tinanong mo siya, hindi yan isang bagsakan, ha?
It might come, you know, installment. Pwedeng may masabi siya ngayon, next week ulit, or next month. Be ready to listen. That's your duty. PPJ, paano kung kunyari hindi niya ako sinagot? Ang toxic mo. Gusto mong imaginein ko yung sagot ko sa inimagine mong tanong? So, PPJ, kunyari hindi niya ako sinagot, okay na lang. Ma'am, that is hypothetical. If I give you an answer, also hypothetical. I don't do that. Alright? Balitaan na lang kita, PPJ. Yeah, thank you very much for calling. Thank you po. Hi.